ang tunay na problema, at alam ko nasasaktan si VP rito. Oo. Lahat ng resources ng bayan ito, ginagamit ang administrasyon na ito para pagtakpan ang kanilang katarantaduhan. Kung makakausap ko si VP, ma'am, huwag mong susubuan ang bayan ito. Please, we need your help. Please, we need your action. Please, join our fight against this corruption. Please, we do it now. Sa inyong palagay, ano po ang kaibahan ng estilo ng kanyang pamumuno bilang Vice President bilang Vice Presidente po ng Pilipinas kumpara sa ibang mga leader sa kasalukuyan, sir? Siguro nasa age at saka nasa generation yan. Oo. Yung age kasi ni VP Sara, ito yung productive age nila eh. Oo. So, at the same time, iba approach, iba't ibang dynamics bawat henerasyon. Iba't ibang problema at iba-ibang solusyon. Dito, nakita naman ni VP na tumindig siya nung una niyang nakita yung insertion na nadismaya siya dahil akala niya yung second chance, lagi natin sinasabi, ay para ayusin. Nagulat siya dahil marami pa rin talagang magnanakaw na nagpapanggap na mga disente at na nagpapanggap na honorable. Pero nabiktima siya doon sa kanyang pagtitiwala. Nagtiwala siya, nabiktima siya, napagsamantalahan siya. So ngayon, ayaw niyang mapagsamantalahan siya ulit. Yun ang sarili ko pong pananaw. Being na talagang nakatutok po ako sa pamilya, sa pamumuno ni Tatay Duterte at yung kasabihan na mas magaling, mas better version si VP Sara kaysa tatay niya. Parang kasabihan, no? Siyempre, ang ehemplo nag-umpisa sa tatay. Tapos nung anak na ang kumuha, sabi nga nila, there will never be a genius teacher, but there will always be a genius student. Yes. Kaya parang ganun lang po yun. So, pagpaparaya ang ama kasi syempre, kung ganun po yung basihan at sinasabi, anak ko yan eh. So, hindi siya magiging ganyan kung hindi ako ang ama. Parang ganun. Moving forward, Tatay Rani, sa inyo pong pakiramdam, bakit laging nananatiling malakas ang suporta ng maraming Pilipino kay Vice President Sara Duterte? Ano po yung nakikita ninyong dahilan? Unang nakita ang pagiging isang dugong Duterte. Si Duterte lang naman talaga ang naging presidente na mahal ng masa at makamasa. Salitang masa, kilusang galawang masa. Saan nakikita ang presidente na yung mga nagrarally nung unang term pa lang niya, pinapasok niya sa Malacanang. Saan nakikita ng unang zona niya, nakita niya nagrarally sa harap ng Congress, binabahas niya. Only kaya lang, sabi ko nga, tinatalo kasi tayo nung iba talaga yung mga iba kasi kahit sa unang panahon eh. Di ba? Sa lahat ng kwento. Konsi, sa lahat ng kwento, walang magiging bida kung walang kontrabida. Ganyan lang yan. So habang nandyan si kontrabida, lalong nakikita yung dahilan kung bakit siya naging bida. So, yan po ang reality, lalo sa Pilipinas. Ganito po yung bansa natin.
kuyugan yan eh, grupo-grupo. Pag alam nilang mas marami sila, ang lakas ng loob nila kahit mali. Tandaan niyo po, kahit anong dami ninyo, pag bumitik ang Diyos, tumba kayong lahat. Yeah. Tsaka isa pa, madam, ang Pilipino kasi parang hindi pa rin naalis yung hanggang pangarap, dream lang. Yeah. Nangarap na ang asenso, ayaw naman magtrabaho. Alam na tayo po dyan. Parang to dream the impossible dream. Di ba? Kaya nga, kung wala namang tatayo na kagaya ni Bibi Sara sa bayan dito, kaya lang, inasa na lang natin sa kanya lahat. Oo, we need to Yan yung nakalungkot na sana, yung alisin na natin yung saan pa tayo nakilala, ang Pilipino, huwan tamad, nangangarap makakain, pero ayaw bitasin. Lahat na, parang spoon feeding, parang gano'n. Gusto, yeah. Babagsak na lang, pero namatay tuloy siya sa gutom na hindi pa bumagsak. Dudugtungan ko po yan Ano po yung sa inyong pananaw, no? Ano yung nakita ninyong pinakamahalagang contribution po ni Vice President Sara Duterte sa atin pong bansang Pilipinas? Pinakita niya yung katapatan. Pinakita niya na ang kanyang katapangan. Pinakita niya ang pagtitiwala. At pinakita niya ang kanyang pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Yan, tunay na pagmamahal. Totoo po yan, Tatay Rani, no? Sa totoo lang, napaka-down to earth niya. Makita mo yan eh. Kasi ang dami pong mga official ng government na sa matataas na posisyon, parang akala mo magsasagala. Kapag nagdamit, hindi ko binabatikos ang kanilang pormahan. Baka gano'n na sila since birth. Pero ang sinasabi ko lang po, Tatay Rani, umayos ka ng tama, lalo na kung ikaw ay isang lingkod bayan. Pagbababa ka dun sa grassroots, alam ka naman nakagawin ka pa. Nakita naman yung pormahan talaga ng ating Vice President. Pero, alam mo, sa totoo lang, yun ang ginusto at dahilan kung ba't siya minahal ng masang Pilipino. Tatay Rani, bilang po isang lokal na opisyal, paano ninyo nakikita ang papel ng isang vice-presidente lalo't sa usaping pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan? Ma'am, ang Vice Presidente, limitado kasi. Kami kasi, walang pinagkaiba yan doon sa mga Vice Mayor, Councilors. Limitado ang aming function, ang aming power. Kaya si VP po, although binigyan siya ng additional portfolio, yung Secretary of Education, na yun sana ang ika na magbibigay ng pag-asa dito sa mga problema sa edukasyon. Kaya lang nung nakita niya may mali, nung nagsalita siya sa mali, siya pa yung pinag-initan. So, ang papel ngayon ni BC ay talagang walang papel. Oo, yun ang nakakalungkot natin na sitwasyon dito sa bansa natin. Gusto man niyang gumawa, pero limitado naman ang kanyang function. Parang bulaklak lang siya na ganon. Ayaw naman niya mag-epal, ayaw naman niyang mangagaw, pero kahit wala siyang budget, wala siyang function, sa mga taong nangangailangan, nandun siya. That's good. Ngayon, medyo bilisan natin, baka magkulang po tayo sa oras. Tutuloy-tuloyin ko po yung tatlong gusto kong itanong sa inyo, isa-summarize ko na lang po. Tatay Rani, ano po masasabi ninyo sa mga hamon at mga controversy or kontrobersya kinakarap po ng ating Vice Presidente, Sara Duterte, at paano ninyo tinatanggap ang mga kritisismo laban po sa kanya? Siyempre, nakaka-irita yun kapag nakakadinig ka. Bilang isa sa supporter po ni Vice Presidente Sara, paano nyo tinatanggap yung mga kasiraan na narinig nyo na alam nyo hindi totoo?
Ano po sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit marami pa rin ordinaryong mamamayan ang patuloy na nagtitiwala sa ating Vice President Sara Duterte? Yes, nakakalungkot pero ako pinagtatanggol ko lalong-lalo na doon sa usapin na confidential fund. Yung confidential fund kasi, kung kumpara mo doon sa kini-question nila, wala pang katiting doon sa confidential fund ni Presidente Marcos na 4 billion. Samantalang yung kanyang confidential fund is yung kini-question nila o nagsimula sa 125 plus tapos naging 600 plus na. Pero yung nakakaintindi, alam nila kung ano yung proseso ng confidential fund. Ang nakakalungkot lang dito kasi talaga dahil ang lahat ng makinarya ay nasa gobyerno natin dito at ang lahat nga ng ilan ba sa datos natin ngayon yung mga mahihirap na Pilipino? Yung mahihirap na Pilipino, mahirap na nga, binibiktima pa ng administrasyon ito. Kaya, ang tunay na problema, at alam ko nasasaktan si VP rito, lahat ng resources ng bayang ito, ginagamit ng administrasyon na ito para pagtakpan ang kanilang katarantaduhan. At napakahirap dahil yung ordinaryong mamamayan, yung nangangailangan ng tulong ng bayan, siya yung unang-unang tinatarget na pagtakpan sa mga ayuda. Yung ayuda pong yan, hindi rin po ayuda yan, kundi part ng korupsyon. Kinukurap ang inyong kaisipan, kinukurap ang inyong dignidad, at higit sa lahat, pangliling lang po yan. Yun ang pinakamahirap na kalaban ni BP. Dahil nga, sabi ko nga, makatanggap ka ng sentimo, eh talaga namang blind ka na. Kawawa ang tumatindig sa tama kung ang inyong mga pananaw ay hindi mabago. Attorney Yvette? Alright. Alam mo, Councilor, meron kaming pinaka-paborito dito, yung rapid fire, Yes. na mabilisan. Pero sa akin po, dalawang katanungan lang po ulit, no, bago tayo sa rapid fire questions natin. Number 1 is, ano ho sa tingin nyo sa mga advokasya ni VP ang dapat niyang palabigin pa? Pangalawa, kung may pagkakataon kayong makausap si VP Sara ngayon, ano ang mensaheng ibibigay niyo sa kanya? Kung makakausap ko si VP, ma'am, huwag mong susubuan ang bayang ito. At ang isa pang sasabihin ko sa kanya, ma'am, manalig ka, ikaw ang propeta na pinalala ng Panginoon sa bayan ito. Lalim nun. Pero sa mga advokasya ho niya, anong gusto niyong makita niyong palawigin pa niya? Yung advokasya niya na iangat ang mga ordinaryong mamamayan. Abutin, pakinggan ang mga ordinaryong mamamayan. Priority ang mga ordinaryo. Hindi siya kayang bulahin ng mga nasa paligid ngayon na mga personal agenda. Hindi nyo kayang bulahin si VP. Okay, well said, Councilor. Kapeli, Yes. rapid fire! Thank you very much, Attorney. At ngayon naman po, dadako na tayo sa pinakiihintay ng ating mga followers. Ang rapid fire. Sir Rani, at sagutin natin ng maiksi para tuloy-tuloy po. May mga one word or short answer lang or yes or no will do. Ito na po. 3 salitang naglalarawan kay Vice President Sara Duterte. May tapang at malasakit. Kasama ba yung may doon? Yes. Okay, may. Mahirap yun eh. Malasakit. Yung may, pag wala yung may. Oo. Pag wala yung may, hindi tayo pwedeng mag-June. Oo. Thank you.
Ano po yung pinakamalaking lakas niya bilang leader? Ang lakas niya yung pananalig niya sa Panginoon at pananalig niya sa kanyang katungkulan. Edukasyon o seguridad? Alin ang mas agarang prioridad? Edukasyon dahil pag na-educate ka, magkakaroon ka ng seguridad. Very good. Sino ang mas malaking impluwensya sa kanya? Pamilya ba o karanasan? Pamilya at karanasan. Isang katangian na dapat taglayin ng susunod na Pangulo ng ating bansa. Makabayan. Kung may isang mensahe po kayo para po kay Vice President Sara Duterte, ano po ito? Nandito po kami. Lalaban para sa iyo. Oh, Manny Pacquiao. Para sa iyo ang laban na ito. Pero hindi kami mahilig. O tama. Hindi kami ano. Ah, isang salita na naglalarawan sa mga sumusuporta po sa kanya. Magising at manindigan, paglaban ng katotohanan. Very good. Ano ang inyong pangarap para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino dito sa Pilipinas? Sana mapagbayaran namin ang aming pagkakasala sa bayan dito. Sana yung susunod na henerasyon maging mature kayo, maging makapilipino kayo. Priority nyo sana ang bayan nyo at ang kababayan nyo. Okay. Sa isa pong pangungusap, Tatay Rani, paano ninyo ilalarawan ang inyong paninindigan sa paglilingkod sa bayan? Base sa personal na karanasan, ang paglalarawan ko, napakahirap tumindig sa tama. Meron po tayong isang segment dito na talagang kailangan bigyan natin ng pagpapahalaga eh. Yung mga mensahe ng ating mga kababayan na talagang nawawalan ng tiwala sa pamahalaan. Ano po yung mensahe ninyo sa mga kababayan nating nawawala talaga ng tiwala hanggang sa nawala na rin ng gana sa pakikibag at paninindigan? Ano po yung mensahe mabibigay natin sa kanila? Sana bago natin sisihin ng iba, sisihin muna natin ang sarili natin. Dahil ang mga nangyayari ito, parte tayo sa kapababayaan natin. Okay. Paano ninyo hinihikayat ang mga mamamayan na maging aktibong kalahok sa demokrasya? Sana lumabas kayo dahil ang pagtutuwid sa pagkakamali ay kailangan ng sakripisyo. Sa naniniwala at kasabi po ng PDP laman, alam ko po ito ay isang political party. Pero ang nangyayari po sa ating problema ngayon ay politika, dahil sa politika po ito. Sana po, hindi lang tayo during election time, during campaign time, na active. Mas kailangan po kayo ngayon, sa sitwasyon po natin ito, kailangan po kayo bilang isang Pilipino na nangarap ng demokrasya. Lugmok ang demokrasya po natin. Sana bilang isang political party, kailangan po kayo ngayon yung party para sa bayan. Yung party para sa taong bayan. Politically mature kayo. Sana makita namin kayo na kakapit-bisig namin sa lansangan ng ipinaglalaban ang katapusan ng pananamantala ng kasalukuyang nanunungkulan. Gaano sana kayo ka-active during campaign period, mas kailangan namin kayo ngayon. Kailangan kayo ng bayan ngayon. Kailangan kayo ng taong naghihirap ngayon. Nawa. Please, we need your help.
please, we need your action. Please, join our fight against this corruption. Please, we do it now. Same siya po.